Alam mo, may dahilan kung bakit parang hindi ka pinapansin o nirerespeto ng mga tao. Hindi dahil mahina ka or dahil tahimik ka lang. Ang totoo, harmless ka lang sa paningin nila. Wala kang dating na delikado, kaya madali kang gawing target ng kung sino-sino. Pero ngayon, may ituturo akong teknik sa utak na halos walang nakakaalam. Isang diskarte para maging untouchable ka, kahit hindi ka mukhang palaban. Isipin mo to, papasok ka sa eskwelahan na parang may aura ka na hindi malapitan ng kahit sino. Astig, di ba? Hindi mo kailangang maging maskulado o marunong makipagsuntukan para respetuhin. Ang kailangan mo lang ay isang isip na hindi basta-basta natitinag. Kasi sa mundong to, ang tunay na lakas, nagsisimula sa kung paano ka mag-isip, hindi sa itsura mo. At hindi to yung typical na YouTube video na puro sigaw at yabang ang laman. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang madilim na bahagi ng psychology. Madilim siya, pero kung alam mong gamitin, mapapansin mong bigla kang hindi na basta kinakalaban. May isang rule sa school na hindi alam ng karamihan, at ito ang pinaka-importante. Ang unang mag-react, talo. Paulit-ulit kong narinig yan sa isip ko habang pinagtatawanan ako dati. Pero hindi ko pa noon naiintindihan kung gaano kabigat ang ibig sabihin yan. Nung high school ako, lagi akong tinutukso tungkol sa itsura ko. Wala akong ka-style-style, palaging nakasalamin, at sobrang tahimik. Para akong pader na walang dating. Ako ang naging paboritong target ng mga bully, kasi alam nilang hindi ako lalaban. Sa tuwing may nang-aasar sa akin, hindi ko alam ang gagawin. Minsan tatawa ako ng pilit, minsan iiwas ako, pero mas lalo lang akong ginagawang katatawanan. Hindi ko pa alam noon na ang reaksyon ko pala, yun ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ang totoo, kapag nakita ng ibang tao na may kahinaan ka, dun ka nila sisimulang kontrolin. Hahanapin nila yung butas sa pagkatao mo, at yun ang uulit-ulitin nilang tusukin. Kasi kapag alam nilang tinatamaan ka, uulitin nila yon para sila ang laging panalo. Pero ito ang natutunan ko sa mahirap na paraan. Meron palang paraan para bawiin ang kontrol. At hindi ito tungkol sa pagiging agresibo, kundi sa pagbalik ng atake gamit ang salamin. Ipakita mo sa kanila ang sarili nilang kahinaan sa paraang hindi nila inasahan. Ang salamin na sagot. Simula nung natutunan ko ang teknik na to, bigla akong naging ibang tao. Hindi ko na tinatakbuhan ng mga bully, hindi ko na rin tinatawanan ng mga panlalait. Ang ginagawa ko na lang, tinititigan ko sila tapos binabalik ko ang atake sa ibang paraan. Isang araw, may kaklase akong nagyabang sa harap ng mga babae. Tiningnan niya ang sapatos ko at sabay sabing, "Uy, yan na naman suot mo?" Tumawa ang ilan, at dati, siguro napahiya na ako. Pero ngayon, alam ko na ang sagot kong makakabali ng pride niya. Tinitigan ko siya, tapos kalmado kong sinabi, "Akala ko may foot fetish ka." Biglang natahimik ang paligid, sabay sabog ng tawanan mula sa buong klase. Yung dating bida, bigla siyang naging clown. At mula noon, hindi na siya ulit nagbiro sa akin kahit kailan. Doon ko na-realize, sobrang fragile pala ng ego ng mga taong laging gustong magpatawa. Akala mo matatag sila, pero pag binalikan mo sila ng salamin, mas mabilis silang matibag. Lalo na kung yung sagot mo, mas witty at mas nakakahiya kaysa sa baanat nila. Ang sikreto dito, huwag mong sagutin sa paraan na gusto nila. Iwasan mong ipakita na naapektuhan ka. Imbes na depensahan ang sarili mo, gamitin mo ang utak nila laban sa kanila. Kasi ang taong umaasa sa reaksyon ng iba, madaling gibain gamit ang isip. Ang lakas ng katahimikan. Maraming tao ang akala, ang tunay na lakas ay nasa kung gaano kalakas ang sigaw mo o gaano kakagaling sa comebacks. Pero ang hindi nila alam, ang pinakadelikadong tao sa isang kwarto ay yung hindi sumasagot, yung tahimik lang pero mabigat ang dating. Sa school, sa college, kahit sa trabaho, lahat ng tao may iisang pinagkukunan ng lakas at yun ay atensyon. Gusto nilang mapansin, gusto nilang may reaksyon at kapag ikaw ang nagbibigay niyan, nawawalan ka ng power kasi pinapakain mo ang ego nila. Kapag tinukso ka, pinaringgan ka, o sinadyang itest ka, huwag kang padalos-dalos, huwag kang sumagot agad, huwag kang magpaliwanag. Kasi sa oras na mag-react ka, parang sinabi mong, "Oo, tinamaan ako," at yan ang simula ng pagkatalo mo. Ang gawin mo, manahimik ka, tingnan mo lang sila, pero huwag mong sabayan, kasi ang katahimikan, nakakagulo ng utak ng kalaban. Hindi nila alam kung iniinis mo ba sila, o hindi ka lang interesado, at doon na sila magsisimulang magtanong sa sarili nila. May isang lalim ang katahimikan na hindi kayang tapatan ng kahit anong sigaw. Sa bawat segundo na hindi ka nagsasalita, mas lalo silang nababalisa. Kasi nasanay silang may sagot agad, pero ngayon wala silang makuha, kaya tuloy sila ang nababurnout. Kapag naging consistent ka sa hindi pag-react, mapapansin mo na lang, bigla ka nilang iniiwasan. Hindi dahil takot sila sa'yo, kundi dahil hindi ka na nila mabasa. At ang hindi nila mabasa, yun ang kinatatakutan nila kasi hindi ka predictable.
ang lihim na talim ng pagdududa. Pagsanay ka na sa katahimikan, oras na para kunin mo ang isa sa pinakamatalim na sandata sa psikolohiya. Hindi suntok, hindi sigaw, kundi duda. Oo, pagdududa ang isa sa pinakamabisang paraan para sirain ang loob ng isang tao nang hindi sila nasasaktan. Ganito yan gumagana, magbigay ka ng puri, pero may halong tanong. Yung tipong mapapangiti sila, tapos bigla silang mapapaisip. Halimbawa, sabihin mong, ang talino mo pero bakit parang lagi kang naghahanap ng approval? Di ba parang may kurot? Hindi nila alam kung matutuwa ba sila o mapapahiya kasi may compliment pero may tanong din. At yung tanong na yun ang magstay sa isip nila buong araw. Hindi mo sila sinigawan, hindi mo sila minura, pero nabutas mo ang tiwala nila sa sarili. Ganyan ko ginawa sa isang lalaking sobrang ingay sa gym. Lakas ng sigaw habang nagbubuhat. Akala mo gusto niyang marinig siya ng buong planeta. Pagkatapos ng set niya, nilapitan ko siya at sabing, "Ang lakas mo bro." Ngumiti siya, ang yabang ng muka. Pero sinundan ko ng, "Pero tingin mo ba yung sigaw mo may silbi?" Bigla siyang natahimik, parang binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin siya sa paligid at napansin niyang wala namang pumapansin sa kanya. Sa buong araw na yon, hindi na siya umimik ulit. Ang goal mo dito, hindi yung mapikon sila agad, kundi yung mapasobra sila ng pag-iisip pagkatapos. Yung tipong uuwi silang dala yung duda sa sarili nila, hindi ito bastusan. Ito ay sining ng pagputol sa yabang nila gamit lang ang tamang tanong. Ang pagbaluktot sa pagkakakilanlan. Kung sa tingin mo, ang duda na binanggit ko kanina ay mabigat na, mas matindi ang susunod. Ito na yung tinatawag kong identity distortion. Isang simpleng pangungusap lang, pero kayang yugin ang pagkatao ng kahit sinong akala mo hindi natitinag. Ang sikreto dito, huwag mong harapin ang taong mayabang sa paraang agresibo, kasi kapag prangkahan mo silang kinwestiyon, magmumukha kang insecure. Ang gawin mo, lapitan mo sila gamit ang tono ng pagmamalasakit, pero may laman ang sinasabi mo. Halimbawa, may kaklase ka o kawork mong laging nagyayabang sa harap ng lahat. Hindi mo siya kukwestiyonin ng, "Uy, bakit ang yabang mo?" Ang gawin mo, sabihin mo lang na, "Alam mo, dati ang focus mo sa klase, ngayon parang sabog ka na lagi . Isang linya lang yan. Pero ang epekto niyan, parang naghasik ka ng lason sa isipan nila. Hindi agad mararamdaman, pero unti-unting kakainin ang tiwala nila sa sarili. Hindi mo siya ininsulto, nag-obserba ka lang, pero sa utak niya, para mong sinabi na pababa na siya. Maghahanap siya ng dahilan, magpapalusot, pero pagkatapos nun, iisipin niya yon paulit-ulit. Totoo ba yung sinabi niya? Napapabayaan ko na ba sarili ko? At pag nagtagal, babalik siya sa'yo para humingi ng opinyon kasi ikaw ang unang nakapansin. At dun ka na pwedeng maging guide niya. Unti-unti, ikaw na ang may control sa narrative ng isip niya. Hindi mo siya ginamitan ng lakas, pero nagawa mong baguhin kung paano niya tinitingnan ang sarili niya. At yan ang tunay na impluwensya. Pero tandaan mo, hindi ito laro. Kapag ginamit mo ito sa taong mababa ang emosyonal na katatagan, baka masira mo sila. Kaya gamitin mo ito sa tamang dahilan, hindi para manakit, kundi para protektahan ang sarili mong kapayapaan at respeto. Ikaw na ang nagsusulat ng kwento nila. Kapag naitanim mo na yung pagdududa at nagawa mong guluhin ang identity nila, may bagong posisyon ka na ngayon. Hindi ka na lang basta observer. Ikaw na ang nagsusulat ng susunod na kabanata ng kwento nila kahit hindi sila aware. Hindi mo kailangang ipakita sa kanila ang buong plano. Sapat na yung mga tanong at komento mong may laman. Huwag mong ibigay ang lahat ng sagot. Hayaan mong sila ang lumapit, sila ang magtanong, sila ang humanap ng validation mula sa'yo. Sa ganitong paraan, unti-unti kang nagiging sentro ng atensyon nila, pero hindi ka naghabol, hindi ka nagsigaw, hindi ka nagpakitang gilas. Ginamit mo lang ang isip nila laban sa kanila, hanggang sa hindi na nila alam kung sarili pa ba nila ang sinusunod nila. Ito ang pinakamalapit sa tinatawag na psychological gaslighting, pero ang kaibahan, ginagawa mo ito hindi para manipulahin ng walang dahilan, kundi para ipakita sa kanila ang mga bagay na matagal na nilang tinatakasan. Ginising mo lang sila. Pero huwag mong abusuhin ang kapangyarihang ito, kasi hindi lahat ng tao matatag. May iba na pag ginamitan mo ng ganitong teknik, pwedeng matuluyan, pwedeng mawala ang tiwala nila sa sarili, at masira ang mental stability nila. Kaya kung gagamitin mo ito, siguraduhin mong malinaw ang intensyon mo, hindi para saktan, kundi para ipaglaban ang sarili mong respeto. At kung ikaw man ay isang tahimik na tao, isang introvert, huwag kang mag-alala, kasi kaya mo rin to. Ako nga dati, ako rin yung walang boses, walang lakas ng loob, laging tinatawanan. Pero nung natutunan ko ang mga brain hack na to, bigla akong nagkaroon ng presensya. Hindi ko na kailangang sumigaw para marinig, dahil yung katahimikan ko na ang nagsasalita.
Ngayon alam mo na, hindi mo kailangang maging palaban. Hindi mo kailangang sumigaw, at lalong hindi mo kailangang baguhin ang buong itsura mo para lang respetuhin. Ang tunay na power, nagsisimula sa kung paano mo ginagamit ang isip mo sa tamang paraan. Kung naramdaman mong parang ikaw yung kinuwento ko kanina, tahimik, hindi pinapansin, madalas gawing target, tandaan mo lang to, hindi ka mahina. Hindi lang ikaw marunong gumamit ng utak sa paraan na hindi tinuturo ng mga guro sa eskwelahan. Huwag mong kalimutang i-like ang video na to kung may natutunan ka. At kung hindi mo pa nagagawang mag-subscribe ka na. Dahil dito sa channel na to, tinuturo kung paano maging malakas ng hindi sumisigaw.